Magandang hapon ngayon habang naglalakbay ako mga Kuya Dens, and of course this is your Kuya Dens nagbabalik sa mundo ng pagbablog. Kamusta kayo? Ang tagal kong hindi nakapag-upload. Anyways, Kuya Dens ninyo pauwi na galing trabaho. Ayan. And of course nakikita ninyo may iba na namang ride si Kuya Dens ninyo. Ano, okay, kaninang umaga nagtry ako mag vlog, kaya lang yung vlog ko kaninang umaga sablay yung sound, may mga puputok-putok pang ano man, at may tricycle sa harapan ko. Diba pa walang tricycle sa National Road? Anyways, ito ay vlog kung saan ako'y pauwi na galing ng trabaho, and of course nakamotor. Nakitang kita naman nakamotor ang way natin ngayon. This is Sukat Road, and you know, Sukat Road papuntang Baliwan, kung saan wow, Ford, Ford. Anong Ford nga ba yun? Oh, Mustang, yan yata yun. Anyway, ang lalaki ng truck. Wala bang truck ban ngayon? Anyways, baka nagtataka kayo, diba Kuya Dens, mayroon kang si Gracie noong nakaraan. Si Gracie po ay sumakabilang may-ari na. Wow, sige. Yan, ibig sabihin po ay binenta ko muna pansamantala si Gracie. Ayan. So may motorcycle lane si Paranaque Sukat Road. Kaso dahil ako ay liliko na sa kaliwa at hindi tawiran dito, ay nagpalit na ako ng linya. Ang lalaki yun, nakakatakot. Kaya hindi dikit yan pag nagmumotor kayo. So ayun, kaya sa mga naghahanap kung nasaan yung kotse ko, si Gracie, nabenta na siya sa isang makabuluhang dahilan. At ito, paliko na tayo sa Baliwan. And kung hinahanap nyo rin si Pinky, nabenta yun si Pinky pandagdag bayad kay Gracie. Kaso ayun nga, nabenta na si Gracie. Yung truck, katakot. And ngayon nga bumili ako ng another second hand Honda na to. May tatak na siya para dun sa nagsasabi panayrusi na lang to ang binibili ko, Honda. Ito pa yung dami kong daldal. Anyways, pagdating natin dito sa Baliwan, may dadaanan lang tayo. Dadaanan ko yung aking medical result. Pa-medical ako, titignan ko, nasa Katinuan pa ako. At nagbabalik kalsada tayo. Ay nako, nakuha ko na yung result. Nasa Katinuan pa naman daw ako. Ano ba yan? Ay nako, na-adjust ko kasi yung mask ko. Alam nyo ba na pinirmahan na ni President BBM ang nagsasabi na ang mask ay hindi na mandatory. So it will be voluntary. Kung gusto mong magsuot ng mask, bahala sa buhay mo, ganun yun. Anyways, balik kwentuhan tayo ngayon. At nakuha na natin ang kailangan kong makuha, yung medical result. Walang helmet si kuya, pareho pa naman kami motor. Ay yun nga, nabenta pareho si Pinky at saka si Gracie. After nun, wala na akong service. So ang kuya ninyo ay of course commuter. Ngayon, pag nagtatrabaho ka sa malayong lugar, pasingit, bigla siyang huminto. At kailangan mong pumasok araw-araw, matinding tiisin sa pag-commute ang titiisin mo. Nag-start ako dun sa bago kong trabaho ngayon, pag nagko-commute ako, kahit alas 8 ang pasok ko, kailangan 6:30 nakaalis na ako ng bahay. So mas maaga pa sa 6 ako bumabangon para makapag-prepare. Hindi mo yung kalbaryo ng gigising ka ng maaga.
sa pag-commute. Tapos pag uwi nun, matindi yun kasi syempre 4 or 5 marami kang makakasabay na nagko-commute, lalo na ngayon na commuters ang kuya, ang peg. At sabi ko, hirap. That's why nag-ipon ako. Instead na kumuha ng hulugan, isa rin yung sa plano ko. Sir, napupusuan ko kumuha ng Birchman nung nakakaraan. Sabi ko, try ko. Kaya naman ng sahod. Pero alam niyo yun, ang sakit. Yung priorities. Lalo meron ka ng better half. Ayan. So, tawid ng tawid, naka-cellphone. Don't gaya that. Ano ba? Ang tawag ito? Ayun nga, dahil sabi ko, priorities na gastusin. 3 years mong huhulugan yung motor. Medyo kahit paano mabigat. Alam, hindi naman mura ang hulugan ng branded. Yun nga, yung target ko is magkaroon ng Suzuki Birchman, kasi yung Birchman mukha siyang maxi scoot. Maxi scoot na rin siya, pero siya yung pinaka mura, I think, sa mga branded. And yun, so yun yung una kong target. Kaso I realize, para mas makatipid sa gastusin, pwede na namang mag-loan ng cash and then bayaran ng cash yung second hand na mabibili. Mas makakamura, mas makakatipid. Anyways, naghanap lang ako sa internet ng mura na second hand at natagpuan ko nga to, si Honda 110 CX Alpha. Binibenta lang siya ng afford na price. Tapos nakita ko okay pa itsura and then okay pa nga itsura nung nakita ko ng personal. Malaga yung may-ari. Salamat pala sa may-ari nito, shout out sa kanya. At wala akong doubt, binili ko na. Siyempre inas ko si Commander-in-Chief, yung ating official back ride, OBR sabi nga nila. So okay naman siya. Ayan. So ito na yung ginagamit ko. For more than 1 month ito na yung service ko ngayon na ginagamit. May ilan lang na dapat ayusin, tulad ng headlight. Nagtataka ko bakit mahina. As in mahina. Kung mahina na yung talagang original headlight niya, ngayon mahina talagang ilaw niya para sa headlight. Kasi ewan ko, baka sige na, mauna ka na. Nung pinapalitan nila, kasi di ba yung ganitong model, automatic yung ilaw nito eh. Pag sinindihan mo yung makina, may ilaw, walang switch na ma-off yung ilaw. So ang ginagawa ng ibang may-ari, nagpapalagay sila ng switch. Siguro yung pagkaka-open ng pagkakalagay ng switch, mayroon lang maling linya, kaya mahina eh. So ako, pag-aaralan ko to para magamot natin, kasi talagang bulag ako sa gabi. Pag sinusundo ko sa misis, parang salamat sa mga kasabay ko kasi sila na lang yung ilaw ko. Anyway, yun lang naman. Birchman, nakita ko. And then of course yung brake shoe ata medyo palitin na rin, pero naman, carry naman na Yamaha, responsive pa rin naman sa preno. Okay, so yun lang. This is my fourth bike. I think meron na ako dati way back 2009 na motor, Rusi din, second hand din, nabili sa ate ko. And then nag-brand new ako na Rusi, tumagal sa akin ng 5 years. And then Rusi again, consistent Rusi, automatic, mukhang Mio. Pero hindi nga tumagal sa akin kasi nga balak naman kami bumili ng kotse, which is binenta ko para pandagdag, which is yung kotse binenta rin naman dahil sa ang mahalagang reason, no? And then ito yung aking fourth motorcycle, si Honda. Ang pangalan nito ay si Quattro. Ayan. Bakit si Quattro? Nawala yung consistency na pinapangalanan ko yung motor ko na kulay niya, kasi yung unang motor ko kulay red, so red ang pangalan niya. Ayan. Yung isa walang pangalan yun eh, kasi natawag ko lang siyang motor Rusi. Although nag-start ako mag-vlog, yun na yung motor ko. Kung babalikan nyo at consistent kayong nanonood sa channel ko, siya yung motor ko nung nag-vlog ako na Rusi MPY 100. Yun nga, sumunod na motor ko si Pinky. Yun na yung aking motor with my wife. And then
Ito na yung sumunod, si 4. Bakit si 4? September 4 ko siya nabili, kaya 4 ang pangalan niya. At natuwa naman yung asawa ko dun sa pagpapangalan ko sa kanyang 4. So okay sa kanya. Ayan. So ang binabagtas nating daanan yun, baka nagtataka kayo, is ito yung parang lusutan from Sukat Road papunta ng Better Living. Ayan, kung saan yung mga daanan ay pangalan ng bansa. Ayan, nasa Guam Street at France Street tayo. Kitam, nasa ibang basa na tayo, no, mga baybay. Wow. And then palusot na tayo ng ano ngayon, Better Living. Ayan, dahil nagbabalik na tayo sa vlogging, so mga kasama natin na si 4, of course, most of the time sa ating ride vlog. Madalas lang naman nyo kung makikitang ride vlog pagpasok sa trabaho, pauwi ng bahay. Ito tulad ngayon, pauwi ng bahay, or kung may mga rides akong gustong gawin, short ride lang, or kung meron akong long rides, of course kasama ko nun si ating OBR, ano, at maaari pauwi ng Laguna, Hilux. Ayan o, so, Aerox. Sige, una, dahil nga nagbablog tayo ngayon, ano, hanggat maaari pag ako nagbablog ng ganito, ay gusto ko yung vlog natin ay hindi kamote vlogs. Kasi madami yung nagbablog ngayon na kamote driving ang pinapakita eh. So as much as possible, ako sunod tayo sa batas. Dahil mahirap na mabash sa internet. At marami ngayon na entitled pag nambash sa internet, bawasakin ang buong pagkatao mo. Char. Yan. Anyways, ayun nga, 2 months yata akong hindi nag-vlog. Sa mga masugid kong manonood, kung meron man, pasensya na. Ang busy ko talaga, especially dun sa nakaraang kong trabaho. Kahit pagkalapit-lapit lang sa bahay nung trabaho na yun, parang ano, wala na akong oras sa sarili ko. Kaya hindi ako nakakapag-vlog, although gusto ko mag-vlog. Wala, nandito na tayo sa malapit sa SM Bikutan. Ayun, kung natatanaw niya dyan sa camera ko sa harapan, SM Bikutan na yan. So buo na ulit yung aking vlogging gear. Sige, lipat ka. At kaya ngayon balik vlogging na naman ako, motorcycle vlogging. Ayun. Tapos bakit siya paliko? Padaan muna kuya ha, salamat. No. And then malapit na tayo sa SM. So dito tayo. Ayan eh, SM Bikutan. Ayan, so ilang minuto lang, dito na tayo kagad sa ano, sa Bikutan area. At naglalakbay. Saan tayo lulusot dito? No, diretso na tayo. So Bikutan Interchange. Yan. Yan pa bang kwento ko? Yun lang naman ang bagong trabaho, bagong motor, kahit second hand. Yan, bagong vlog ulit. Pero hindi bagong channel. Ayan. Sige, palusutin natin sila. Uy, ano to? Hindi ko lang nakita tong motor na to. Hindi ko kaya mag-drive ng ganyan kapikat. Kaya actually yun nga, isa nga sa mga pinipili kong motor, daldal ko, no, Birchman. Tapos yung Cafe Racer ng Euro na offer ng SIM. Ayan. Kaninang umaga, makaiba ako, kinover ko to eh. Sobrang traffic talaga dito pag umaga. At hindi na iiba ang hapon. Mas malala ang hapon. Tingnan nyo ngayon ang struggle namin. At least ngayon medyo maluwag-luwag. Kahapon matindi talaga eh. Hindi ako nakapag-vlog kahapon ganang wala pa tong strap. Ngayon pag na ako, maluwag pa ngayon, no? Kahapon talaga namang struggle is real. Diba? So ayun nga, okay mo yun. Ay, di, huli lang pala yun.
hindi ko makasok yung tracera. Anyways, daanin na natin sila para walang gulo. Ayan, daming drama. Ayan. Oo, di ba maluwag ngayon? Anong meron maluwag ngayon? Umaga lang talaga ako umuwi. Maga ako umuwi kasi dinaanan ko nga yung result ng aking ng medical. So, pag naabutan ka ng alas 5 dito, mag-aalas 6, doon talaga. Alas 6 ng umaga, alas 7, masikip. Tapos, alas 6, alas 5, alas 6 ng hapon, sumiskip din dito ulit. So, yun. Minsan, swerte, ganyan, maluwag, makakauwi ka kaagad. Anyways, ito na tayo sa PAE. Ayan. Okay, PAE, hindi yung mabaho, baka iba yung ano, PAE. Nakalimutan ko na yung meaning nun pag nakita ko sa internet. Okay, so ayan, may overtake na rin tayo. Ayan, thank you. Hindi ko mag vlog, no? So, yun ang aking bago ngayon. Bagong kwento, bagong trabaho, bagong motor, at walang katapusang daldal na naman sa vlog. Kaya sabi ng asawa ko, bagay lang daw ako nag-teacher kasi daldal ko daw. Dito lang naman sa vlog minsan. So, tahimik lang ako. Hindi man ako si Mark, pero tahimik ako minsan. Ayan, words man, no, puti, oh. Ganda kasi niya. Kaya lang yung ayoko sa kanya yung maliit ang gulong. Although pinaliwanag na yan sa isang vlog na pinanood ko kung bakit maliit yung gulong ng Bergman. So, malapit na ako, guys, at siguro malapit-lapit ko na rin putulin yung aking video. Salamat sa mga manunood ng video na ito sa pagbabalik ni Kuya Den sa vlogging. I hope na subaybayan nyo pa rin ako sa mga bagong vlogs natin, kahit ride vlogs lang kapag pumapasok at umuwi galing sa bahay, galing bahay, trabaho, bahay. Yan, magdadaldal lang tayo. Minsan may mapag-uusapang topic, ano? And then, ayun, kasama ng rides. Try ko rin dumaan sa ibang daanan, pauwi ng bahay, para naman hindi laging yun ang nakikita ninyong daan. Kasi pag papunta, talagang hindi ko ibahin yung daan ko papunta kasi mas madali ako nakakarating dun sa na yun, sa way na yun. So hindi ko ibahin. Naku po, walang helmet ang backride at ang bata, bawal po sa batas yung ganyan, mag-aangkas kayo ng ganyang bata. Sorry, di ko nakita yung tumatawid. Anyways, yan, lapit na tayo sa bahay natin. So salamat sa pagtangkilik ng aking video. Subay-subaybayan lang lagi. You know the drill. Like and share sa ating mga videos, and hopefully karoon pa tayo ng mga sunod-sunod na videos ngayon. Nagbabalik si Kuya Den sa vlog. This is your Kuya Dens, nagpapasalamat. Salamat. Signing off. Ayaw pa mag-sign. Bye bye.